Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang post ng ang balita ngayon 30 minutes ago. Tungkol sa kudita sa Senado, kumpirmado na. Ito, breaking. Kinumpirma mismo ni Senate Minority Leader Tito Soto na hawak na niya ang 15 signatures mula sa kanyang mga kapwa senador para ihalal siyang bagong Senate President kapalit ni Senate Francis T. Escudero. Kung tuluyang matuloy, ito ang ikalawang pagkakataon na mamumuno si Soto sa Senado matapos ang kanyang termino bilang Senate President noong 2018 hanggang 2022. Okay. So ito, panahon ni PRRD na naging Senate President siya. Okay. So, wala na. Kumpirmado na. Hindi na talaga mapipigilan. Siya na ang bagong Senate President. So, ang tanong, what's next? Anong mangyayari? Unahin natin dito sa flood control probe ng Blue Ribbon at saka yung impeachment, yung naka-archive. So, ang balita rin is dahil change of Senate leadership, change lahat ang mga chairman, wala na. Ang chairman ng Blue Ribbon Committee siguradong papalitan. So, out na si Senator Marcoleta. Ang balita, si Senator Ping Lacson ang papalit. So, kung siya ang ipapalit na Blue Ribbon Committee Chairman, to me, okay lang. Kasi, I don't know sa inyo, napatunayan naman ni Senator Ping Lacson ang kanyang katapatan pagdating sa transparency, sa accountability, yan, flood control project, anomaly na yan. Medyo nagkasagutan sila ni Senator Marcoleta tungkol nga dyan sa, parang hindi nagustuhan ni Senator Marcoleta yung nagsimula na ang Blue Ribbon Committee hearing, tapos nag-privilege speech pa si Senator Lacson. Parang nakikialam daw si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing. So, yun, nagkano. So, kung si basta si Senator Lacson lang ang maging Blue Ribbon Committee, palagay ko tuloy pa rin yung flood control project. Flood control probe. Napakaganda na po yung simula. Kanina, ang Diskaya couple nagsalita na sa pamamagitan ng sworn statement. Pinangalanan na ang 20 congressmen. Kabilang na sina Speaker Martin Romualdez and Saldico na tumatanggap di umano ng 25% galing sa mga kontraktor. So, hopefully, na kung matuloy man ang Senate change of Senate leadership, Blue Ribbon, tutuloy pa rin itong magandang nasimulan na ito. Okay? So, ano pa? Next, yung haka-haka lang ito. Post ni Teo Moreno. Anong mangyari doon sa impeachment case ni VP Sara? Na i-archive. Kasi isa si Senator Soto na gustong-gusto na ituloy ang impeachment trial. Kahit may unanimous decision ang Supreme Court. So, magkakaroon ba na Ito, opinion lang ni Teo Moreno na diversionary tactic daw ito na pag nakaupo na si Senator Soto, bubuhayin nila yung impeachment case na na-archive para mapag-usapan ulit, para mailihis ang atensyon ng taong bayan sa flood control anomaly kasi sirang-sira na ang image ng Malacanang.
Kaya ang magiging sentro ng usapan sa mga susunod na mga araw at is si VP Sara ulit yung kanyang impeachment case. So ano sa tingin nyo? Ako naman, hanggat hindi nagdidesisyon ang Supreme Court doon sa motion for reconsideration, hindi na dapat buhayin yun. O tingnan nyo, mula nung nag-file ng motion for reconsideration ng Kamara at ibang grupo, how many weeks na, wala, tahimik na. So, ibig sabihin, hintayin na lang ng Supreme Court ang February next year para magsampa ulit sila. Kailang, nasa Senado na yan dahil nag-change of leadership. Kung magkasundo ang majority na buhayin ulit, pwede din nilang buhayin. Kailang, I don't know, ano nang mangyari sa bayan natin pag bubuhayin ulit yan na despite unanimous decision ng Supreme Court. Not unless na ang Supreme Court maglabas ng bagong desisyon na pinaboran niya ang motion for reconsideration. Ayun, pwedeng buhayin. Kailan kung walang desisyon ng Supreme Court at bubuhayin nila, that's magrereklamo ang taong bayan sa nakita ko. Okay, punta naman tayo sa issue ng yung mga kongresista. Pinangalanan na ng Diskaya couple si Speaker Martin na todo deny naman siya, hindi daw siya kayang suhulan ng ninuman, hindi daw siya tatanggap ng bribe. Well, that's expected of him and the other congressmen na pinangalanan. Ang hinihintay ko lang ngayon is sino yung mga congressman na handang kasuhan ng mga Diskaya. Isa ang nagsabi na si Congressman Marcy Teodoro o Marikina. So to me, that's a good para ipakita na wala siyang kaso. So, nagtataka ako, mahaba-haba yung statement ni Speaker Martin Romualdez, dininay lang niya, kailang wala siyang statement na kakasuhan niya ang mga Diskaya. Bakit kaya? Anyway, nagtatanong lang. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pagtulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. O karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon mo na ni itsura sa unang balay ni Angkol nilang ipuy-an karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gyud siya. Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na migsin kay nakakuha namin sa among balay nga buslot na. Labaw na sa nagtabang sa amoa. Dagan salamat kay nakuan kami. Nasulbad mi sa among problema sa among panimalay. Nga nakuan namong atop, nasulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay? 20 na nakapin katuig among balay.
20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid. So karon pa mo magtukod og bagong balay. Oo. Ay sige, salamat.